Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Rivo and Family, Pastor Nael Tongka and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ronin, Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Buatis Bartolome Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Jiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Elodora Medina, Nanay Lilian Lopez, Brother Julius Pantigan Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabilior, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Tenon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Crisalfante, Sister Crescentia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Henner Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ismael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Tugade, Sister Madeline Napalang, Sister Maribeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingaño, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Reynaldo Morena and Family, Sister Jean, Baby Chino and Baby China Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melodine Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingoza, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Ryland, Sister Josie and Chin Vengua, Brother Shankar Lim. Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin, sa Iglesia ng Piel, sa Iglesia ng Pasong Tamo, at sa bawat isang patuloy na nakikinig at nakikibahagi sa ating gawain online. Muli, ako po si Pastor Sam, ang pansamantala pong papalit kay Pastor Estela ngayong gabi. At ngayong gabi po ay magbubulay-bulay po tayo ng salita ng Panginoon. At ang pagbubulay-bulayan po natin ay pinamagatan pong tagubilin sa mga mana ng palataya. At ang ating pong teksto ay matatagpuan po natin sa mga aklat ng Roma, Kapitulo 12, Kabanata 11, 12. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Maggalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Kung mababasa po natin, si Apostol Pablo po ay nagbigay ng malinaw na tagubilin sa mga mananampalataya na kung paano mamuhay bilang tunay na Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay hindi madali. Meron tayong mga hamon sa buhay, tukso, kapighatian, ngunit
Binigyan tayo ng Diyos ng mga gabay upang manatiling tapat at matatag. At sa ating tekstong ito, mapapag-aralan po natin at maunawaan ang tatlong paalala ni Pablo. Magsipag sa paglilingkod, maggalak sa pag-asa, magtiyaga at palaging manalangin. Ang ating pong unang punto ay magsipag sa paglilingkod. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Kung titingnan po natin, ang paglilingkod ay hindi dapat pabaya o hindi po dapat tayo tamad o wala tayo. Bilang isang Kristiyano, kailangan meron tayong ginagawa. Ito man ay hindi sa iglesia, ay meron din tayo dapat na ginagawa bilang personal na ating tungkulin bilang isang Kristiyano. Ang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ang paggawa natin sa Panginoon, hindi sa iglesia, sa labas ng iglesia. At kailangan magpakasipag tayo at maging masigasig tayo at meron tayong buong pusong paglilingkod sa Panginoon. At hindi lamang dapat sa kamay o ang mga gawa natin ay mula lang sa kamay, kundi dapat ito ay gawa mula sa puso. Dahil minsan, kung gawa sa kamay, ay hindi o pilit lamang ang ating ginagawa. Pero pagka buong puso ay talagang busilak at masigasig at maagap ang ating mga paglilingkod. Kaya ang tunay na paglilingkod ay bunga ng pag-ibig sa Panginoon. Dahil ang paglilingkod ay hindi po pilitan. Dahil ito, ang paglilingkod ay kusa at sinasamahan ng pag-ibig. Pangalawang punto, magalak sa pag-asa. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Ito ay kahit dumaan tayo sa mga problema. O alam naman natin yung mga mananampalatayano na tinutuligsa. Pero sa kabila ng mga pagtuligsa sa kanila, sa mga paghabol sa kanila, tinagubilinan pa rin sila ni Pablo, ni Apostol Pablo, na magalak dahil sa pag-asa. Dahil sa kagalakan na meron sila, ay alam nila na merong katiyakang at kaligtasan at ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ang kagalakan ng Kristiyano ay hindi po nakabase sa sitwasyon o sa pangyayari, kundi sa relasyon natin kay Kristo. Pangatlo po, magtiyaga kayo at palaging manalangin. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Wala pong exemption sa mga pagsubok. Ngunit, tinuturuan tayong maging matyaga. At tinuturuan tayo, at ito ang tagubilin ni Pablo sa mga mananampalataya at tagubilin din sa ating mananampalataya ngayon na kailangan tayong magtiyaga sa ating mga pinagdadaanan. At ang ibig sabihin lamang nito ay hindi tayo susuko sa anumang pagsubok na kinakaharap natin. At ito'y matyaga natin malalampasan sa pamamagitan ni Jesucristo. At sabi doon, palaging mananalangin. Ang pagtitiyaga ay may kasamang pananalangin. Dahil ito po ay magkaugnay. At ang nag-uugnay sa atin at sa Diyos ay panalangin. At bilang isang lingkod ng Diyos, kailangan nating manalangin. Dahil pumapasok doon ang pagtitiyaga na kahit anumang problema o pagsubok o pighati ang ating mga pinagdadaanan, nagtsatsaga pa rin tayo at hindi natin kinakalimutan at nagtitiwala tayo sa Panginoon. Iyan yung kahalagahan ng pagiging matyaga. Natututo tayong buong pusong magtiwala sa Diyos. At bilang magtatapos, ang tatlong tagabiling na ito ay isang gabay natin sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Magsipag tayo sa paglilingkod. Gawin natin ng buong puso ang mga ginagawa natin para sa Panginoon. Magalak tayo sa pag-asa. Manatiling masaya at positibo dahil ang pag-asa natin ay si Kristo. At magtiyaga at manalangin at huwag tayong sumuko sa laban ng buhay, kundi lagi tayong humingi ng lakas sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi tayo bibiguin. At ang Diyos, pag nagtiyaga at nagpatuloy tayo sa ating paglilingkod, ay lagi siyang nandyan upang solusyonan ang lahat ng ating mga pinagdadaanan. At iyan po yung tagubilin
ni Pablo sa mananampalataya at sa atin ngayong mananampalataya. Ay, masipag ba tayo sa paglilingkod sa Panginoon? Tulad din ba tayo o tamad tayo? O nagagalak tayo, nakabase ang ating kagalakan sa sitwasyon? O meron ba tayong pag-asa kay Kristo? At kapag napipighati tayo, agad ba tayong nawawalan ng pag-asa? O nanatili tayong matyaga at laging nakasandal sa Panginoon? Tayo po'y manalangin. Panginoon, dakilat mo pangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, salamat sa gabing ito na pinagkaloob mo sa amin, na makapagbulay-bulay ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa aming natutunan, Panginoon, at sa bilang mga tagubilin ni Pablo, Apostol Pablo, sa mga mananampalataya noon, gawin din na tagubilin sa amin, Panginoon. Dahil yung problema, yung suliranin, Panginoon, ng buhay ay walang pinipili. At ang pili ni Pablo, Panginoon, ay laging magsipag sa gawain, laging maglingkod, laging magalak sa lahat. Dahil meron kaming pag-asa na mula sa iyo, Panginoon. Panginoon, dinagalangin, nilalapit namin sa iyo ang aming mga kapatid na nabanggit, mga pangalan nabanggit, Panginoon. Ang mga kapatid po namin, nawa, Panginoon, ay butin niyo po ang kanilang mga pangailangan, Panginoon. Pangailangan pinansyal, pangailangan pisikal, pangailangan, Panginoon, na emosyonal, pangailangan, Panginoon, sosyal, at lalong-lalo na, Panginoon, pangangailangan spiritual, Panginoon. Dahil, Panginoon, di madali, Panginoon, ang aming lakbayin bilang isang Kristiyano. Pero, Panginoon, pagkakasama ka namin, pagkakaagapay ka namin, Panginoon, ay magtatagumpay kami sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Panginoon, pagalingin niyo po ang mga may karamdaman naming mga kapatid. Kay Pastora Estela, Panginoon, patuloy niyo po na ang pagkalooban po siya ng kalakasan, Panginoon, pisikal, na baka muli, Panginoon, ay makatayo siya sa panig ng karamdaman, Panginoon, at maging 100% na healed, Panginoon, sa iyong pangalan, Panginoon. Sa iyong mga kapatid, na may karamdaman, Panginoon, nilalapit namin sila, Panginoon, sa inyo, Panginoon. At kayo nawa, Panginoon, ang umabot, dahil alam po namin, Panginoon, kayo ang dakilang mga gamot at walang imposible sa pangalan ni Jesucristo. At in Jesus' name, all have healed. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed by Jesus.